Ano pangalan mo, ate? Ha? Chris? Ilan taong ka na? Ha? 17? Pira na edad mo? Pira na edad mo, be? Hindi mo na alam. So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat, no? Ito po muli ang inyong lingkod, Batang Elio, at bibigyan naman po natin ng follow-up na reaction, yung tungkol nga po sa tinatawag nila magkakapatid na zombie or mga taong gubat, guys, no? And itong video na bibigyan po natin reaction ay galing po kay Red Zane o sa tinatawag naman nilang Hari ng Bulong. So yan guys, dahil siya nga po yung naka-scout and nakuhanan din niya ng video at sa tingin ko naman po ay pinayagan siya rito ni Kalinga Prab na i-upload dahil ito po yung video na kung saan ay bago pa man maipasa kay Kalinga Prab. So yan guys, hoping na gano'n na nga po para wala to yung problema po ano. And dito nga po guys ay marami po tayong malalaman regarding nga po sa magkakapatid na ito. And samahan po ninyo ako guys hanggang dulo na video na ito at sabay-sabay po natin bigyan ng reaksyon. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa akin channel, maaaring pindutin na lang po yung subscribe button and ganoon na rin po ang notification bell para lagi po kayong manonotify kada meron po tayong bagong upload. And huwag po natin kakalimutan guys na suportahan palagi ang buong team Kalingap sa pangunguna po yan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab, and Ma'am Jackie. Ganun na rin po guys sa mga Kalingap partners and mga reactors po na kagaya po namin na mga lihitimo. So yun guys, let's go! Yes, sir. Yun na lang yan. Hello, baby. Hello po. Hindi lang kung haluwas, kakaulahin na ako mo. Pwede nining masausap Iya. yung sandali. Para bumili sila ulam. kayo ni Kuya Rab. Grace. So yun guys, no, unang-una pala ang pagka nung nakuha na ng video ni Red Zane, itong mga tao na to, ay plano na talaga niya ipasa kay Kalinga Prab po. No? Kaya dito pa lang ay nababanggit na nila si Kalinga Prab. So yan guys. Bea. Ikaw si Bea. Melissa. Ikaw. Ay magsalita ni ate. Nahihiya si ate. Maganda ka naman. Bakit ka nahihiya? Oo nga guys, may mga itsura itong mga to eh. Kumbaga kulang lang talaga sila sa exposure po ano, sa mga sa mga tao. Gawa nga po ng talagang kahit nung nasa pa sila Kamsur, ganyan na rin po yung lugar na kanilang tinitirahan. And dito nga po, nakarating na sila ng daet, ganun pa rin. Kumbaga nasa bulubunduin pa rin sila guys, kaya siguro hindi sila nasanay talaga na makipag halubilo sa mga tao. And medyo sumobra nga lang dahil hindi sila gaanong nagsasalita. Pero sa video na ito ay mapapansin natin guys na kumbaga hindi naman pala sila ganoon kahirap kausapin. Kumbaga kailangan lang talaga may babae. May babae nakakausap sa kanila. Kaya nga nasuggest ko last time guys no, na sana magsama rin si Kalinga Prab ng babae. Nakasamahan po nila kasi medyo naiilang po talaga sila kapag puro po lalaki. Yun lang po ang aking napansin guys. So, tuloy po natin. Ano pangalan mo ate? Ha? Chris? Ilan Yun, taong no? ka na? Ha? 17? Pira na edad mo? Pira na edad mo, be? Hindi mo na alam. Grabe guys, no? Yan ang masaklap kasi kahit edad ni Chris, ay ito po yung pinakapanganay nila, si Chris, yung nasando po ng ng white na may green na combination po Ang saklap po nun, kahit edad niya, hindi niya alam guys. So, medyo mahirap yung sitwasyon ni Chris. Pero yung dalawang kapatid niya guys, alam nila kung ilang taon na sila. So, tuloy po natin. Taon na to si, pangalan nito? Chris. 17. Ikaw, be? Ikaw, be? Bea? 15.
Kasi, Ayun guys, kahit si Bea na talagang hindi nagsasalita kapag sina Kalinga Prab ang kumakausap po dahil babae, yung nandito ngayon, ay talagang nagsasalita rin. Talagang sumobra lang po talaga yung kanilang pagkamahihain po So 17 nga pala talaga si Chris yung panganay, and 15 naman po si Bea. So 2 taon lang pala yung pagitan nila Melissa, tama ba yung tanda ko? Upo ka muna, be. Opo ka muna, be. Paano yan pag mag-i-school na kayo, mag-aaral kayo? Hindi naman pwedeng hindi kayo magsasalita pag tinanong kayo ng teacher. Pwedeng dahil mo magsimbag. Ilalaro sila ng cellphone. So yun guys, kapansin-pansin, ito yung isang plano ni Kalinga Prab na ibigay sa kanila next na vlog po at bukod sa ilalabas sila ay planong bigyan po sila ng cellphone dahil suggestion po yata ng mga viewers dito pala sa ay meron naman pala silang cellphone talaga guys, at ito naglalaro si Bea. So yan guys, Be, anong grade mo na? grade 4. Nag-aaral ka? ngayon? Ika ate Chris. Ate Chris? Anong grade ka na, be? Anda. Ikaw, Be, ano? So yun guys, yung si Melissa ay 13 years old po siya. Grabe, and grade 4 yung kanyang inabot. Kaya, tapos natigil na. So yun guys, Bea? Grade 5. ayun, Grade grade 5 5. Ilang si taon ka na Bea. ngayon? 15. Ay, tama. 15 na siya na, Be? 15 na si ate? So yung 15, 17, 15. Tapos, ikaw, Ilang taon ka na, Melissa? Melissa? 13. Ngayon, Kasi, 13 si Melissa. Sasalita naman pala kayo eh. So yan guys, yan ang napansin din. Na talagang nagsasalita sila. Kasi nga po, may babae. So napaka-importante po kasi mas magaang po yung pakiramdam siguro po nila pagka babae may babae, nakaharap sila. So yun, tuloy po natin guys. Sagot lang kayo. Huwag na kayo mahiya sa amin. Masanay na kayo. Para matulungan natin yung pag-aaral nyo. oo. Yan pong dalawang wala tapos yun. Pero yung dalawa meron. Sino pong dalawa? Si Ito, muna ito. Sabihin. si Bea. Pero yung dalawa niyan meron. Si Chris tapos si Annalisa meron. Kasi po, So yun guys, ang pinag-uusapan po nila dito is yung birth certificate. Kumbaga, yung dalawang magkasunod na panganay po, meron mga birth certificate po, si Chris, tsaka hindi pala magkasunod guys, sorry. Si Chris, tsaka yung bunso siguro ang meron. Tapos yung magkasunod naman, si Bea, tsaka si Melissa, ay sila yung mga walang birth certificate. So, yun nga po yung isang problema. Pero, madali lang naman kung gawan ng solusyon. Yun lang, late registration siguro. Basta tanda lang ng nanay po nila kung kailan ipinanganak at kung saang lugar. Yun lang po guys. kung mag-aaral po sila ng ALS, lalo na si Bea, kasi kung wala pa siyang birth certificate, di ba po kailangan yun, Nay, sa pag-aaral? Kung halimbawa wala po siya, alam naman ni nanay kung kailan inanak. Yun. Kukuhaan na lang po siya. Nai-rehistro mo ba ganyan? Dahil. Ay, Late registration. ito ko yan na lang. Ano yung late, ito? Late registration. Yung re-restro na, dito na Hindi i-restro. na. Yun, pwede. Isasabi lang dumang kung Kahit hindi na sila pumunta ng Camsor guys, kung saan merong mas malapit, ay doon pwede po nilang gawin yun. Ipa-register po yung mga walang birth certificate. Yan. sa ini pinangati. Oo, saan pinanganak? Si Kumadro na duman o kaya si Juan. Saan nyo po yung pinanganak, Nay? Sa Kamsur ba? Camsor pa. May hawak po kayong papel nila Chris tsaka ni Melissa? Wala. Hindi naman kami mga natin ng tao. Nahihiya kayo, kagaganda ninyo. Siya nga po baga, ang gagandang bata. Kayong mahihiya. Gandang bata, may Matataas. Katangkad. Oo nga guys, yan itsura nila na yan. Parang kumbaga row pa talaga yan po. Walang kabihis-bihis, kumbaga walang ka-makeup, walang mga ginagamit na mga special na mga beauty products. Pero maganda pa rin sila.
Di ba guys, how much more siguro pagka gumamit na po sila ng mga ganon-ganon, mga pampaganda, ay lalabas yung kanilang kagandahan. Sayang lang talaga at hindi sila na-expose. And sana nga po ay magtuloy-tuloy sila sa Kalingap, walang ibang makakawak-wak para naman po, maski sabihin na natin dahan-dahan, na kumbaga mai-improve nila yung kanilang social life and ma-improve nila yung kanilang sarili, ay maganda po yun, no? So, tuloy po natin. Pangalandakan nindo, sabihon nindo igdisasdom kami, ang pinakamaganda igdisasdom. Yes. Arag lang ka ito. Melissa, totoo na maganda ka? Oo naman. Yesus na lang daw. Para Kung di, ikaw mainot magsaring duman, hapotun ta silni, kung ano ang mga kaulangan kayan. Ayun lang guys, kumbaga kayo na pong bahala na umintindi sa pinag-uusapan po nila kasi nagbikulano na sila guys Pa-comment na lang po sa mga nakakaalam dyan. Para daw po itong mga sumbi sa gilid ng kalsada at sunod-sunod maglakad ay. Pag lumakad ang isa, kasusunod yung isa, kasusunod yung hindi sila nagsasabay-sabay. Hindi nag-uusap-usap. Hindi, dire-diretso lang yan. Kaya nga, 3 bibi yan parang yung mga bibi na pag diretso ng isa. Sino ang leader sa inyo, Be? Bea, sino ang leader sa inyo? Ang ganda si Bea guys, pagka Bea. ngumita, no? Ikaw ang leader? Ha? Kanina nasa unahan si Bea, di ba? Hindi, si ano yung nasa unan yata. Nasa unahan, dito. And syempre guys, no, dahil mahihayin nga po sila, tapos ganun pa yung topic, talagang hindi magre-response yung mga yan. Kasi nga po, siguro hindi nila gustong pinag-uusapan din yung mga ganong bagay. So, dapat mag-ingat-ingat din sa pakikipag-usap sa mga to kasi sa tingin ko yung mga ganitong klase guys ay medyo sensitibo po sila, Dahil yung experience nila nga sa pakikisalamuha ay kulang na kulang. So yun guys. Si Chris eh. Nasa gitna ay si Chris. Ah, Nakasandong puti. si Melissa. Maganda ka baga, Melissa? Uy, Yung anak kong dalaga, ay yung may anak, yung Melissa. Melissa. Ayaw nila sa ganong usapan. Yung anak kong Melissa, napakadaldal. Sino po ang Kasi nga po guys, nabanggit din sa first vlog ni Kalingap Prab ay talagang nabully din itong mga to sa school. Kaya siguro iniisip nila kapag ka mga ganyang usapin, siguro part ng bullying siguro kapag binibiro sila ng ganon. Dahil nga po kulang nga po sila sa 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 social life. So yan, so kailangan talaga maging maingat sa pakikipag-usap sa mga to. Yung dahan-dahan lang hanggang sa matuto na sila makipagbiruan sa ibang tao, and that's it. Pwede na. Opinion ko lang naman po yun, guys. daldal dito na sa pag wala kami? Panganay. Si Siya ang Chris. pinakatahimik ngayon. Si Chris po talaga ay hindi siya nakapag-aral ng kahit elementary. Hindi po. Oh, Ano pong grabe guys, no? Talaga palang hindi naka-experience na mag-aral yung talagang pinakapanganay nila. Saklap. So, 17 na po siya ngayon. Kaya po, pero siya yung pinaka-sociable sa kanilang lahat. Kumbaga, siya yung pinaka-madaling kausap kahit kay Kalingap Prab, talagang siya yung sumasagot palagi. No? dahilan pag bakit hindi? Kasi ginagawa niya po laging nasa tibihan. Oh, Hindi siya pumapasok. Hindi po. Pag hinatid ko siya, mabalik siya. Pupunta sa tibihan, nanonood. grabe. So yun pala guys, actually in-enroll naman po pala itong si Chris po, Kanya nga lang, hindi siya tumutuloy sa school kapag kasi hinahatid ng nanay niya, ay lumalabas din, bumabalik at pupunta kung saan siya nakakapanood po ng TV. Grabe guys, talagang medyo tamad po siguro siya mag-aral. Bigyan ka kami ng TV. Pag may bahay ka ng malaki. Pinhinto ko kasi nagkasakit. Anong sakit mo? Okay. Nilagnat. Kasi So yun, pinahinto dahil nilagnat.
Yun po yung reason kaya hindi na nagtuloy sa sa pag-aaral yung panganay na si Chris. Kawawa naman. Lilipas ng pagkain. Talagang ano siya sa TV, kumbaga parang na-addict siya na to. Ano yun, nakikinood siya po? Mm. Nakikipanood po siya sa ibang bahay. Grabe guys. Regarding sa TV at nagigipanood na bigla ko tuloy naalala guys. Kwento ko lang, konti lang po ito guys. Pasensya na. Naalala ko tuloy nung grade 1 pa ako. At that time, wala pa po kaming ka-TV-TV sa bahay. So, madadaanan po namin pagpapuntang school at madadaanan din pa uwi yung bahay po ng tiyuhin ko na isa sa maganda unang yumaman dun sa lugar namin, no? Dahil isa po siyang abogado. At sa panahon na yon, siya pa lang yung may TV, may mga stereo, maganda yung bahay, yung gano'n po. So, ang ginagawa po namin, pagkagaling sa school, sa hapon, dumadaan kami sa bahay nila. Nakikinood po kami, guys. Nakikinood kami ng TV. Nakasalampak lang kami sa sahig, hindi kami pinaupo sa mga upuan nila. Baka madumihan siguro, kaya ayaw nila. So sa sahig lang kami, mga bata, mga ignorante. So yun, and alam niyo ba guys, na pagkatapos po naming manood, bibigyan po kami ng panlinis, walis, bunot, talaga lilinisin po namin yung buong area. So yun guys, hindi ko makalimutan yun. Yung experience ko na rin na yun. Ay, grabe talaga. Parang Hindi po sila mga dalaga na magaganda. Si Bea, oh. Hindi yan, naglalaro lang. Yun. So yun guys, maigsi lang po itong binigyan natin ng reaction and sana nga po ay matuloy yung plano ni Kalinga Prab po na ilabas sila. Kumbaga ipasyal sa next na vlog para ma-expose po sila and I wish may kasama po silang mga babae. So yun. Hindi naman po siguro I'm sure isasama naman po yung nanay po nila at saka isama din sana itong yung mag-asawa na kung saan ay umaalalay kinakalinga Prab po pag pupunta sila diyan yung mag-asawa. Kumbaga magaan ang kalooban ng mga bata doon, mga kadalagahan pala. So yan guys, maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa akin sa vlog na ito. Nakaka-excite po na maantay natin at malaman natin yung mga susunod na mga episode nito at gustong-gusto ko po talaga makita na mag-improve po ang buhay nila. So yan guys, thank you sa inyo lahat and ito uli ang inyong lingkod, Batang LU. God bless and magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. So pansamantala, bye-bye po muna.